anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender. Mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Well, sa case na to, stealing to. To betrayal. More like, baka manakawa ng iba sa inyo ng someone na hindi nilulubog sa akalain na magnanakaw pala. Or may someone na parang may sakit na kleptomaniac. Teka, hanapin ko sa internet. Tama ba yung mga sinasabi ko? Oo, kleptomaniac. So, sabi dito ng Google AI o ng Gemini, kleptomaniac meaning is a person who has a mental health condition called kleptomania. This condition causes a strong, uncontrollable urge to steal items. People with this condition usually do not need the items, and the items often have a very little value. Ayun. Ganun dating dito, ha? Beware sa gamit, lalo na sa taong pinagkakatiwalaan nyo ng lubos or hindi nyo lubos sa kalain. Na ganun pala siya. Pagka-kleptomaniac, or again, ewan ko, baka natripan niya lang siguro, pero masama pa rin. Kasi nga, stealing tong dalawa eh. Malaki ang chance. Na baka may mawala sa inyong gamit or opportunity. Kasi, may case din ganun eh. Tawag dito. Opportunity na para dapat sa inyo, like promotion. Nasulot. Or let's say, nililigawan nyo. Tapos yung pinagkakatiwalaan nyo, like best friend, or sinasabihan nyo ng tungkol doon, sa crush nyo yun. Yun yung sumulot. May case din na ganun, di ba? Na nasulot yung opportunity na dapat para sa inyo. So, let's say, nasulot ng tulay kung nililigawan. Or job offer, kung di man literal na gamit, yun nga, opportunity yung nasulot. Or may someone na parang naiinggit ba, hindi nyo akalain ganun pala siya. Anyways, ilang minuto na ba to? Ito, tingnan natin ano masasabi nito. Ito. Ang isa, ano kaya? Ano to more like engagement. So, hindi applicable sa inyo. Wala namang karelasyon yung iba sa inyo eh.
O baka kasal na. Baka tumama to sa iba. Okay, sa someone na malapit sa inyo na mababalitaan nyo na lang, ay kakasal na siya, or iimbitahan kayo all of a sudden sa kanilang kasal, kaka-receive kayo ng wedding invitation, o baka kayo yung mag-send ng wedding invitation, pero probably may kakasal dito. Ngayon, kung di applicable, may nililigawan yung iba sa inyo or crush, magiging sila na. Or magkakadevelopan yung magka-workmate, magkaibigan, pwede din dito. Let's say, mag-asawa na talaga. Mag-asawa, kasal, don't worry. Kasi okay naman yung relasyon. Wala naman akong nakitang negative dito mananatiling loyal kayo sa isa't isa. Nandun ang dedication, sense of contentment. Ganda team. Doon ako umiikot sa relasyon may heart Okay na lang. Dapat na tayo sa iba. Oh, yung dog kanina, kamukha sila. Ay, hindi, yata yun Retriever, golden retriever, although naging black sa kulay. Eto, Saint Bernard yata yung pangalan nitong aso. Pero para silang faithfulness actually. Or ng loyalty. Pero tingnan natin anong mabubuo ko may widower tayo. Ano yun? Pero meron pa tayong the norm. Kaya ito. Bakit ito yung bida? Anyways. Ko lang sandali para presentable naman tingnan. So may faithfulness, widower. Ito, angkor. Saka tower. Tungkol saan to? Isip ko kung relationship ba to or career. Or friendship. Kaya may widower tayo dito. So pag-combining ko na lang lahat. So, let's say, ang bida natin ay literal na widower or single siya ngayon, lalaki. Literal na lalaki, yung bida natin single or widower, byudo. Baka may mahanap na siyang someone new. Sa period na to. Hindi na siya magiging single. Lalo na kung nililigawan na niya talaga. Ngayon, kung career, naisip ko paano pag-career. Hindi ko nakikita magre-resign yung tao dito kung may work siya.
Pero promotion, pwede. May tower eh. So, ano kasi yan eh, hierarchy. Lalo na kung rank and file. Nasa government, corporate, company, organization, basta may rank and file, pwede dito. More like may promotion. Pero yun yung tatamaan ha. Lalaki. Biyudo single. Okay. Ano na maisip? Let's say, lagi siyang absent. For some reason, lagi siyang absent. Okay. Makakabawi siya sa absent niya. Hindi ko alam kung paano. Siguro dahil offeran siya ng mga OT, overtime, work. So, dahil maraming OT, edi mababawi yung mga panahon na absent siya. Pwede rin. Or for some reason magkakaroon siya ng sideline pang dagdag dun sa in-absent niya. Ngayon, kung dito biyudo, di ba? Biyudo, single, baka yan, ex-partner ng iba sa inyo, ex-husband, or anyone na lalaki, probably may edad, or father figure, or binata ba? Binata. Ibig sabihin, single na lalaki. Yung pa rin. O sad na lalaki. A widower eh. Sad na lalaki. O kakabreak lang niya. Sa karelasyon niya, kaya ganun eh. Anyways, ganda naman yung mga sinabi, di ba? At least yung sadness dito, kung sad man siya, yung lalaki, makakabawi siya. Okay? Depende kung anong nawala sa kanya. Widower, parang may nawala sa kanyang something. So, kung di literal na asawa yung nawala sa kanya, dahil na-deads, baka nag-break sila ng karelasyon, nawalan siya ng work. Kumbaga may something na nawala. Kaya naging sad yung lalaki, or who knows, baka mangyari pa lang. Pero tingin ko makakabawi siya. Mapapalitan din agad. Kung naman yung nawala sa kanya, yun yung good news, okay? So, again, yung lalaki doon, pwedeng mismong Pisces, kung Pisces na lalaki yung nanonood, or person nyo, kung babae yung nanonood, or anyone na malapit sa inyo. Doon kayo magbase sa description na sinabi ko, ha? Basta lalaki. Lalaking kakilala nyo, baka tamaan nun. So, basahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi dito, four of abundance, pero i-zoom in ko. Sobrang sa zoom. So, base dito, sabi, Four of Pentacles yan ha. Sabi, it's time to reflect upon your relationship with money. Are you spending it too freely, or are you holding on to it too tightly? This can also relate to how you give of yourself to others. Is your heart open, or are you holding back? Your hard work and wise investments will bring great success.
Okay. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For